Nagingay muli sa social media ang dating 3-Division World Champion na si John Nariel Casimero matapos mag-post ng isang video caption na kung saan malinaw niyang sinabi ang mensaheng basta babawi tayo, isang paninindigang nagpapahiwatig ng determinasyon na muling bumangon matapos ang serye ng kontrobersiya at pagkatalo. Sa kabila ng positibong tono ni Casimero, umana ito ng malakas na reaksyon mula sa isang fan na hindi nag-atubiling magbigay ng matapang at diretsahang komento. Sa naturang komento, sinabi ng fan, maganda ang performance sa training, pero sa aktwal na bakbakan, umaasa na lang na makaisang suntok sa kalaban. Puro yuko champ, boy hingal, idol pa rin kita kasi Pinoy tayo, kaya wag mo muna pangarapin si Naoya Inoue, hindi biro yun makalaban. Kung ano ang dapat mong i-improve ay mas mabuti doon ka muna mag-focus, hindi yung puro kasalita, wala naman sa gawa. Ang komentong ito ay naghalo ng pagkalismaya at suporta. Kinikilala pa rin ang pagiging idol si Casimero, ngunit sabay binibigyang diin ang pangangailangan nitong pag-usayan pa ang kondisyon at disiplina bago pangarapin ang mas malaking pangalan gaya ng undisputed super bantamweight king na si Naoya Inoue. Bagamat hindi diretsong sinagot ni Casimero ang naturang puna, malinaw na ang kanyang mensahe, nagpapakita hindi pa tapos ang kanyang kampanya sa boxing. Sa kabila ng mga batikos, nananatili ang kanyang tiwala sa sarili at pagnanais na makakabalik sa winning form. Patuloy namang naghintay ang boxing community kung ano ang susunod na plano ng kampo ni Casimero at kung makakapagpakita pa ba siya ng mas matatag at disiplinadong bersyon ng kwadwalas sa mga susunod na buwan. Ang kanyang basta babawi tayo ay tila nagiging hudyat ng bagong yugto, ngunit sa mata ng maraming fans, kailangan itong samahan ng konkretong resulta sa ring. Samantala, muling magtatagpo sa isang event ang dalawang dating karibal ni Manny Pacquiao na sina Eric El Terrible Morales at Antonio Tornado de Tijuana Margarito matapos kumpirmahin na sila ay magiging bahagi ng unang US promotional card ng Manny Pacquiao Promotions na gaganapin noong November 29 sa Pichanga Resort Casino sa California. Ang reunion ng dalawang Mexican boxing legends ay nagdulot ng malaking interes sa boxing community, lalo't parehong naging makasaysayan ang kanilang naging tunggalian kontra sa Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao. Si Morales ay isa sa ilang boksingerong nakatalo kay Pacquiao noong 2005 bago siya talunin ng Pinoy icon ng dalawang magkasunod na rematch. Samantala, itong si Margarito naman ay nakasagupan ni Pacquiao noong 2010 sa Dallas, Texas sa laban na nagtapos ng matinding dominasyon ni Pacquiao upang masungkit ang WBC Super Welterweight title. Bagamat hindi na sila aktibong lumalaban, ang kanilang presensya sa event ay naasang magdadala ng nostalgia, star power at dagdag na atensyon para sa Manny Pacquiao Promotions sa pagpasok nito sa mas malaking merkado sa Amerika. Layunin ng MPP na makapaghatid ng bagong talento at di kalibring laban habang kinakatawan ng Filipino fighters sa international na entablado. Inaasang magiging malaking hakbang ito para sa MPP at ang pagdalo ni Morales at Margarito ay magsisilbing simbolo ng paglapit ng Boxing Worlds ang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan sa ilalim ng pangalan ni Manny Pacquiao. Sa November 29, November 30 naman sa Pilipinas, masisilayan ng boxing fans ay isang makabuluhang gabi na hindi lamang pagtatanghal ng bagong henerasyon ng mga mandirigma, kundi isang makasaysayang pagkikita ng dalawang pamusong kalaban ng pambansang kamao. Samantala, nagbigay naman ng isang matapang at makahulugang pahayag si Vincent Acero Asolabio sa kanyang Facebook post kumakailan lang, kung saan malinaw niya ipinahayag ang pagbabago ng kanyang prioridad sa gitna ng patuloy niyang kampanya sa professional na boxing. Sa naturang post, sinabi ni Asolabio, "At this point in life, unahin muna yung mga bagay na may saysay, career, goals, growth, mag-ipon, magdasal. Wala nang oras para ulitin ang mga maling cycle. Focus on stability, loyalty, and peace of mind. You'll never be this young again, so make it count." Marami ang nakarelate sa mensahe ng bantog na boksingero na mas kilala sa kanyang agresibong estilo sa ring. Ngunit, ngayon ay nagpapakita ng lalim at maturity sa personal na buhay. Sa kanyang pahayag, malinaw ang intensyon ni Asolabio na iwanan ang mga bagay na hindi na nakakatulong at maglaan na lamang ng oras sa mga aspetong magpapalago sa kanyang karera at pagkatao. Nakikita ng mga taga-suporta na ang ganitong mindset ay maaring maging susi para sa isang mas disiplinadong Asolabio, isang boksingero na unti-unti nang umaangat sa pandaigdigang eksena at patuloy na inaangaan dahil sa kanyang determinasyon at fighting spirit. At idagdag mo pa ang times 10 na lakas at ang kanyang pahayag ay agad nag-viral sa boxing community at marami ang nagbigay ng suporta sa desisyong mas pagtuunan ng pansin ang stability, loyalty
at peace of mind, mga bagay na madalas sa kakaligtaan ng maraming atleta sa gitna ng pressure at gulo ng professional na sports. Mga kakwento, para sa marami, ang mensaheng ito ay patunay na lumalawak ang pananaw ni Asolabio, hindi lamang bilang mandirigma sa ring, kundi bilang isang individual na may malinaw na direksyon at layunin sa buhay. Ang hamon ngayon, paano niya may isasalin ang bagong mindset na ito sa kanyang susunod na laban at pagtaak niya sa mas mataas na antas sa karera. Isang bagay ang sigurado, seryoso na si Vincent Asolabio sa mas malalim na laban, ang laban para sa mas mabuting kinabukasan. Boom! Ay, jab. Dua jab. Ah! Apa itu kau? Tak! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.